Mula sa direksyon ni Jihara Mendez, sa ngalan ni Jose Potasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, inihahandog ng 1B Production ang dekalibreng pagsasadula mula sa aklat ng Noli Me Tangere. Kamusta ka na nga pala, Padre Damaso? Mabuti naman. Magandang gabi sa inyo mga padre, gayon din sa inyo mga ginoo at binibini. Ikinararangal kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng kaibigan kong si Don Rafael Ibarra. Kararating lang niya galing Europa. Ikinararangal ko makita kayong lahat. Aba, naririto pala si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ikinagagala ko kayo makita. Ipapatawad niyo kung ako may nagkamali. Hindi ka nagkakamali, Ginoo. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman ay hindi ko naging kaibigan ng iyo. Ikaw ba talaga ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga po. Maligayang pagbabalik, Don Crisostomo. Nakasama at nakilala ko ang iyong ama at masasabi kong tunay siyang marangal na tao. Nararapat lamang na siya ay kilalanin. Sana ay maging mapalad kayo sa iyong ama. Ginoo, maraming salamat sa iyong pagpupuri sa aking ama. Dahil sa iyong sinambit, ay tila ba'y nabunutan ako ng tinig sa bibig. Sandaling mawala ang aking pag-aalingangan. Sa kanya sinabi, Magandang gabi po sa inyong mga ginawaan. At pakilan po ang ako. Ang puwang ito ay nakalaan sa iyo, Padre Damaso. Higit kayong nakatanggap, mataas ang katungkulan at kapangyarihan. Hindi naman ako ganun katanda. Sa tingin ko ay ikaw ang para sa upuan sapagkat ikaw ang kulang ng bayan. Sumusunod lamang ako sa inyong pinag-uutos, Padre. Hindi ko inutos. Hindi ko inutos. Kapitan Sago, halina sa loob ng kami. Dito ka maupo sa ating upuan. Ako, huwag ka nang tuminding. Ang salong-salong ito ay sadya kong pinatanda bilang pasasalamat sa Birhen sa iyong pagdating. Hindi niyo ba nalimutan ang Pilipinas? Matagal-tagal din ang 7 taon. Ako, marahil ay malimutan ng aking bayan, pero ako, lagi kong alalahanin ang lupang aking sinilangan. Anong ibig niyong sabihin? Isang taon na rin akong hindi nakakabalita sa Pilipinas. Hindi ko alam kung paano at kailan namatay ang aking ama. Nasaan ba kayo noon at hindi man lang nagpadala ng telegrama? Noong kami ikasal, nagpadala ako ng telegrama sa Espanya. Hindi niyo ba ito natanggap? Malamang ay nasa Limanya po ako ng mga oras na iyon. At sa Polonia, sakop ng Russia nitong 2 taon. Kung gayon, ay may mga nakilala na rin kayo doon. Wala po akong masyadong nakilala doon, sapagkat doon na hindi ako nagsasalita ng Kastila, maliban kung ako'y nasa harap ng ilang konsulado. Kung gayon, paano kayo nakikipag-usap doon? Ginagamit ko ang wika ng aking bayan, ang wikang Pilipino. Marunong ba kayo sa salita ng English? Nanirahan po ako sa Inglaterra ng 1 taon, at doon na English lamang ang ginagamit. Sila'y marami na kayo napuntahang bansa, Rodicala. Ngunit alam sa mga bansang iyong napuntahan ang labis na ito. At ano ang pinakamahalagang bagay na iyong nakita sa mga bansang ito? Bago ko puntahan ng isang lugar, ay pinag-aralan ko muna ang kasaysayan nito, maging ang dahilan ng pangunlad nito. At lagi kong napapansin ang kasaganahan ng isang bayan ay may kaugnayan sa kalayaan. Kung gayoy, ang kalayaan ay nakakamit ng isang bayan ay may labis na pamamahal sa sarili at sa kanyang mga ninuno.
lang ba ang natutunan mo? Nag-aksaya ka lamang ng salapi sa iyong paglalakbay. Kahit bata, alam yang sinasabi mo. Patawan niyong lahat. Kung inaakala ni Padre Damaso na ako'y musmus pa rin kagaya ng dati madalas sila. Mga Ginoo at binibini, hayaan niyo po akong makapagpaalam na. Marami pa akong pangangailangan dapat tapusin. Natapos na naman ang pinakamahalagang bahagi ng hapunan ito. Mga Ginoo, sa ngalan ng Espanya at Pilipinas. Sandali lamang, huwag muna kayong umalis. Kung ilang oras na lamang nandito na si Maria Clara. Sinundo na siya ni Isabel. At ang bagong kura ng inyong bayan ay darating na din. Pupunta po ako dito bukas. Sadyang may kailangan lamang akong dalawin ngayon na hindi maaaring ipagpaliban. Nakita ninyo, hindi matanggap na napagsalita ng isang pura. Akala mo'y musino na lumataas ka. Ito ba ang bunga ng pag-aaral sa Europa? Kung ako ang masusunod, ay dapat ipagbawal na ang pag-aaral ng mga batang Indio sa Europa sapagkat may masama itong epekto. Binata, mag-ingat ka. Naway nagsilbing aral sa iyo ang sinapit ng iyong ama. Mukhang malapit sa puso niyo ang aking ama. Maaari mo bang ikwento ang totoong sinapit ng aking ama? Hindi mo pa rin ba nalalaman? Ano ba talagang nangyari? Alam mo ba? Batid ng lahat ang nangyari sa iyong ama. Namatay ang iyong ama sa bilangguan. Ang ama ko? Namatay sa bilangguan? Sandali muna, Ginoo. Kilala mo ba siya? Opo, si Don Rafael Ibarra ang iyong ama. Akala ko'y nalaman mo na. Kang mabahala. Sa bayang ito ay hindi maging marangal ng hindi nabibilanggo. Nakakapagtakang hindi mo pala alam na siya ay nakulong. Maaari mo po bang isalaysay sa akin at ang nangyari? At kung bakit siya nakulong? Kukwento ko sa iyo. Sumama ka sa akin patungo sa kwartel at isasalaysay ko ang nangyari sa iyong ama habang tayo ay maglalakad. Maraming nagmamahal sa iyong ama dahil sa likas nito ang kabaitan. Ngunit marami rin sa kanila ay naiinis at naiinggit. Karamihan dito ay ang mga Kastila na sadyang masasama ang mga ugali. Ang mga mabubuting tao ay hindi nagtatagal at nagkakaroon ng maraming kaaway katulad ng iyong ama. Ilang buwan pa lamang kayong umalis ng magasamaan ng loob si Padre Damaso at iyong ama. Pinagbintangan ni Padre Damaso na hindi nangungumpisal ang ama mo. Gayong matagal niyang itong alam. Mula noon ay palagi nang pinagsasaringan ni Padre Damaso ang iyong ama. Sa tuwing nagmimisa siya, ngunit masasabi kong higit na marangal sa kanilang lahat si Don Rafael. Ng mga panahong iyon ay may isang kolektor ng buwis na dating arteryero. Tinanggal siya ng bilang isang arteryero dahil sa kasamaan ng kanyang ugali at sa kamangmangan. Dahil nga hindi marunong magbasa at magsulat ay lagi siyang niloloko ng mga idyo. Inabot nila ng pagbaliktad ang kasulatan. Kunwari babasahin ito ng kolektor at pipirmahan na akala mo ay isang kahig ng manok. Isang araw ay nagkaroon ng alitan ang iyong ama at ang kolektor. Ganito ang nangyari.
malalaman mo ang iba pang pangyayari kay Kapitan Tiago. Kailangan ka nang bumalik sa kwartel hanggang sa muli, Ginoo. Maraming salamat sa impormasyon, Tente. Oh, Maria Iha, bakit mag-isa ka lang? At bakit tila malungkot ka? May problema ba? Wala naman po. May iniisip lang. Gusto mo bang magbakasyon muna? Para na rin makalanghap ka ng sariwang hangin. Saan mo ba gusto? Sa Malabon o sa San Diego? Sandy, minsan, maaari ko bang makausap pamangkin ko? Nandiyan na ang kanina mo pang hinihintay, Maria. Oh, nandito ka na pala, Don Ibarra. Aray! Bakit mo ginawa yun? Sige, maiiwan ko muna kayo. Mamalingki pa pala ako. Ako rin. May asikasuhin lamang ako. Maiwan ko muna kayo. Hindi naman at nakakaisip kang dumalaw. Akala ko ba'y nakalimutan mo na ako? Hindi kita makakalimutan, Maria. Ultimos panaginip ko ay ikaw ang aking nakikita. Hindi ko kailanman nawala sa isip at sa puso ko. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Kahit kailan, hindi ako nasisinungaling sa iyo. Lalo't ng mga binitawan kong salita sa iyo ay mula sa puso ko. Kahit kailan, napakabulero mo talaga. Sandali, naalala mo ba ito? Yan ba ang sulat ko na ako umalis? May iba po ba kayong sinulat sa akin, aking Ginoo? Ano po ba ang sinabi ko dyan? Maraming kasinungalingan. Sabi mo dito na kailangan mong umalis at mag-aral sa ibang bansa dahil sa kagustuhan ng iyong ama. At Oo nga pala. bakit? May problema ba? Nakalimutan kung may kailangan pala akong gawin. Kailangan kong magtungo sa aking ama sa sementeryo. Mayo ka na, hindi kita pipigilan. Pagdating mo doon ay ialay mo itong bulaklak sa libingan ng iyong ama. Huwag kang mag-alala, ilang araw rin ay magkikita tayong muli. Mag-iingat kay Bara, mahal na mahal kita. Maraming salamat sa inyong pag-unawa, Maria. Mahal na mahal din kita. Lumakad ka na. Mag-iingat kay Bara, hihintayin kita. Pwede bang sa ibang lugar lang tayo maghukay? Bagong-bago pa itong hinihintay natin. Ano ka ba? Ganyan din sa iba. Pero sariwang-sariwa pa itong hinukay natin. Yung mga buto nagdudugo pa at yung mga buhok. Hindi ko na kaya. Sa suka ako. Napakasilan mo naman. Paano nalaman kung inutusan ka na humukay ng isang bangkay na 20 araw pa lamang nalilibing? Nang mga oras na iyon ay malakas pa ang ulan kaya nabasa kami ng mga bangkay na nangasa kabaong at ang malala pa ay namatay ang dala kong ilaw. Nakakakilabot naman ang iyong sinasabi. Hindi lang yun, natatanggal pa sa pagkakapako ang kabaong at napakabaho ng amoy nito.
Naku po, bakit mo naman kasi hinukay yung bangkay? At saka, sino naman nagutos sa'yo na gawin yun? Matanong pa naman ito. Wagas. Parang ikaw lang yung Kastila nagat yun sa akin ng palihim. At gaya ng sagot ko, sa kanya ay kaya ko hinukay ang bangkay na iyon. Dahil inutos ito ng kurang malaki. Ganon? Eh, pagkatapos nun, anong ginawa mo sa bangkay? Nilibing ko sa libingan ng mga insik. Gaya ng sabi sa akin ng kurang malaki. Ngunit hindi ko ito nagawa dahil sa kabigatan ng bangkay. At dahil na rin sa malakas ang ulan ng mga panahong iyon. Ay nako, huwag ka na nga ulit magtanong. Magukay na lamang tayo. Pasensya na po. Hindi ko masyadong nadalo ang libing ng iyong ama sapagkat ako po ay nagkasakit. Bukod sa marami akong ginagawa, sabi po ni Kapitan Tiago ay isa siya sa nagpagawa ng nicho. Tinamnan ko po ng bulaklak at nilagyan ng malaking krus ang kanyang puntod. Nandun banda roon po. Nasaan na? Ang alam ko ay narito lamang iyon. Ang mabuti pa ay magtanong na lamang tayo doon sa sepulturero. Magandang araw sa iyo, Ginoong. Magtatanong lamang sana kami kung may napapansin ba kayong libing. May palatandaan itong malaking krus at noon ay may inakalibing banda doon. Isang krus po ba na malaking na may nakaukit na dibuho at natatalian ng yanto. At ang libing ay natamaan ng mga bulaklak. Sinunog ko na yung cross na nun. Sinunog? Maaari niyo bang dalhin Bakit mo muna sinunog? sa libing na yun? Dahil ito ang sabi ng kurang malaki, yung kurang mamamalo, si Padre Garuti. Kung gayon, nasaan na ang puntod ng aking ama? Siguro naman ay naalala mo kung nasaan siya nakalibing. Ngunit wala na ang bangkay na sinasabi na dyan. Hinukay ko na ito at inutos sa akin ng kurang malaki na ilibing ito sa libingan ng mga insik. Dahil nga malakas ang ulan ng gabing iyon. At ginawa mo naman! Hindi ko po naragawa iyon. Kaya huwag na kayo magalit. Naisip kong itapon na lamang sa ilog ang bangkay kaysa mapasama sa mga insik. Ito ay isang sawing palad! Anong ginawa mo sa bangka ng aking ama? Wala akong ginawa sa iyong ama. Anong wala? Magsabi ka ng totoo! Wala talaga. Baka yung kapalitan ko na si Padre Damaso ang iyong tinutukoy na may masamang nagawa sa iyong ama. Ah! Takin mo pa ang lubid, Crispin. Kuya,
Ayoko na dito. Natatakot na ako. Uwi na tayo sa bahay. Ay hindi ako natatakot. Doon ay hindi ako sasaktan. At doon ay hindi ako pagbibintangan ng magnanakaw. Hanggang kailan tayo, kuya? Sana pag uwi natin ay magkasakit na lamang ako para aalagaan ako ni nanay at hindi na niya ako papabalikin dito sa kumbento. Ikaw din, kuya, sana magkasabay tayong magkasakit. Wag! Mas mahihirapan tayo kung magkakasakit tayo. Mamamatay sa sama ng loob si nanay. Tayo naman ay sa gutom. Kano bang sweldo mo ngayong buwan? 2 piso. Malaki ang nabawas dahil sa ilang beses na multa. Kuya, bayaran mo ang sinasabi nilang salapi na ninakaw ko. Sisiraan ka na ba? Ang sabi ng Sakristan Mayor ay 2 unso ang kinuha mo, katumbas ng iyong 32 piso. At hindi ko kayang bayaran iyon. Kulang pa ang aking sinusweldo. Kristang Mayor, ipapatayin na daw ako sa palo kapag hindi na ilabas ang kwarta. Kuya, kung nasa akin man iyon, hindi sana matagal ko nang ibinalik. Ay naku, sana lang talaga. Toong ninakaw ko na lamang ang mga salapi. Ang kinakatakot ko lamang ay baka malaman ito ni nanay. Basilio! Ikaw ang minumultahan ko ng kalahati dahil sa maling pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo nailalabas ang iyong ninakaw. Ginoo, 9:00 pa lamang po ay hindi na kami maaaring maglakad sa daan. Sigurado akong mahuhuli kami ng Guardian Civil. At bukod pa doon, ay malayo ang aming bahay. Malayo pa ang aming lalakbayin. Hindi! Mamayang 10:00 ka pa makakaalis. Hinihintay na po kami ng aming ina. Inuutusan mo ba ako? Ito ang tatandaan mo ha. Mas mataas ang posisyon ko kaysa sa inyo. Isaksak mo yan sa pukote mo. Kaya wala kang karapatang diktahan ako. Naintindihan mo ba? Opo. Mabuti naman kung ganun. Basilio, may iwan ka dito. Mamaya ka pa makakaalis. At ikaw naman, tumama ka sa akin. Kuya! Parang awan nyo na. 1 linggo namin hindi makikita ang ina. Parang awan nyo na. Babalikan kita, Crispin. Pangako. Ngunit ngayon ay kailangan ko munang makatakas dito. Labas mo yung ninakaw mong 2 salapi. Padre Salve, ito po yung nagnakaw ng 2 salapi. Hindi po ako yun. Siya po. At sumasagot ka pa. Balik ka dito. Wag po. Tama na po. Tama na po. Wag. Wag mo kong saktan. Tama na po. Wag po. Wag po. Maawa pa po. Wag po. Siguro magugustuhan po ng mga anak ko ang hinananda ko sa kanila. Nasaan na kaya sila? Oh! Ikaw pala yan, Pedro! At sino ba bang inaasahan mo ha? Tabi nga! Para sa mga anak natin ang inihanda ko. Leche naman oh! Hindi na ako kakain yun, mang gusto mong sabihin? Hindi naman sa ganun. Sige, kumain ka na. Wag na! Wala na akong gana! Siguraduhin mo pagdating ng mga anak mo, itatabi mo ng pera galing sa sweldo nila. Oh! Nay! Nay! Nasaan ka, Nay? Nay! 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 Anak! Anong nangyayari sa'yo? At nasaan kapatid mo na si Crispin? Po ako ay Nay. At si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan sa kumbento? Bakit siya naiwan? Kinuha po siya ng Sakristan Mayor dahil pinagbintangan po nilang nagnakaw si Crispin. Ayaw pa rin nila akong pauwiin. Sa takot kong ako'y abutan ng 10:00 at mauli ng Guardia Civil ay tumakas ako.
Mahabaging Diyos, iligtas niyo ang aking anak na si Crispin. Ang mabait kong si Crispin ay pinabintangan nila ang magnanakaw. Kaawa-awa naman ang aking bunso. Huwag na kayong mag-alala, Inay. Hindi naman nila sinasaktan si Crispin. Naantok na po ako, Inay. Ganun ba? Pumasok ka na muna sa ating silid at susunod na rin. Sige po, Inay. Tao po. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Magtapat ka, kung ayaw mong barilin ka namin. Ina ng mga magnanakaw? Nasaan ang mga salapi na ibinigay sa iyo ng anak mo kagabi? Salapi? Anong salapi? Huwag ka na nga magsinungaling. Sabihin mo na lang kung nasaan ang mga anak mo. Ang malaki ay nakatakas. Saan mo dinala ang maliit? Mga Ginoo, si Crispin po ay matagal nang hindi umuwi dito. Pumunta po ko kanina sa kumbento at ang Tama na! Mas mabuti pa ibigay mo na naman sa amin ang salapi na ninakaw ng mga anak mo. At pababayaan ka na namin. Pero hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit wala silang makain, hindi nila magagawa yon. Kilala ko ang mga anak ko. Kung gayon ay sumama ka na lang sa amin sa kwartel. Tama na! Nasasaktan ako! Tama na! Saan niyo ko dadalhin? Tama na! Nasasaktan ako! Ano ba? Saan niyo ko dadalhin? Saan niyo ko dadalhin? Nasasaktan ako! Ano ba? Ano ba? Yo! Crispin! Nasaan na ba kayo? Nawawala yung mga anak ko! Nawawala yung mga anak ko! Nawawala yung mga anak ko! Ikaw siguro, no? Ikaw siguro, no? May kagagawa kayo rito, no? Nasaan yung mga anak ko? Ikaw siguro, no? Ikaw siguro, no? Nasaan yung mga anak ko? Basilio! Crispin! Nasaan na ba kayo? Kagagawa niyo to! Nasaan na ba kayo? Basilio! Crispin! Mahal kayo na nanay! Nasaan na ba kayo? Hinahanap kayo ng nanay! Mahal kayo ng nanay! Basilio! Crispin! Mahal kayo ng nanay! Mahal kayo ng nanay! Maria! Pumunta ka naman para magkaroon ng sigla ang paglalakbay natin. Malulungkot ang mga kanta ko, kaya huwag na lang. Ayos lang kahit malungkot para lang magkaroon ng ingay ang tahimik eh. Pumayag ka na, Maria. Sige na. Kaya ko, sige na nga, pero isa lang ha. Kaya, may wala sa ilog. Elias! Buwana! Ginoo! Ginoo! Salamat sa iyo, Ginoo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi mo dapat ginawa yun. Hindi ka dapat padalas-dalas sa mga desisyon na gagawin mo. Mabuti na lamang na hindi ka napahamak. Ngunit paano kung ikaw napahamak ha? Ano na lang sa tingin mo ang mangyayari sa akin? Kung ako napahamak at sinundan mo ako, at sa malamang ay kasama ko na ang aking mga mahal sa buhay ngayon. Ang mabuti pa siguro ay umuwi na tayo. Hindi maganda ang nangyari at alam kong sabot ang ilan sa atin. Sino ang kahabag-habag na tao niyon? May 4 na taon na siyang ganyan.
Naninirahan lamang siya sa libingan ng mga insik. Ang sabi ng iba ay nakuha daw niya ang sakit sa kanyang ina. Ang sabi naman ng iba ay nakuha niya yan sa loob ng bilangguan. Lumalayo siya sa mga tao, ngunit minsan ay pinapalo siya ng kapitan. At bakit naman siya pinapalo? May ililigtas daw siyang isang batang nahulog sa kanal. Ang sabi ng kapitan ay mas mabuti pang mahulog ang bata sa kanal kaysa magkaroon ng kitong. Bakit nagawa mo yun, Maria? Kasi wala kong kayang ibigay sa kanya kundi yun lamang. Tara! Magdasal tayo sa simbahan! May mga anak at dalawa sila at sadyang mababait ang mga yun. Crisostomo, akala ko ba may ginawa kang paraan upang matulungan ang babaeng iyon? Sa ngayon, ay wala pa akong nagagawa. Pero nakausap ko na ang Cora at handa niya akong tulungan. At saan niyo siya dadalhin? Bakit niyo siya inuhuli? May kasalanan na siyang nagawa? Malinaw na malinaw, Ginoo, na nanggugulo siya, kaya ko siya hinuli. At ginawa niyo sa kanila ang mabuting kalooban upang panaganapin ang pangalan. Hindi mo ginawa ang biyaya ng salita sa kanilang hindi at sa halip ay binigyan ng tubig upang mapawi ang kanilang mga kawawa. Matagal nang sinasakop ng mga dayuhan ng bayan na ito. Ang mga salita ng Diyos ay ipapaulat sa iyo, kaya't kanyang mga kasalanan mas dahil siya ng paggalak at pagsisisi. Tingnan mo lamang si Gideon ang nakapangin sa tabi, ang matagupay na seguridad, ang gwardiya sa bilig ng kalungkan na lalo ng lakas kaysa sa lahat ng mga sibil. Ginoong Ines, di ba higit na matapang ang pangyarihan ng Diyos kaysa sa kahit anong sandatan? Mga kapatid, nararapat lamang ay sa buhay ninyo sa itaan ng Diyos. Dapat ay sinasabi ninyo yung mga ng kasulatan para hindi ko na kayo sa Mag-iingat ka kaibigan. Sa pinatatayo niyong paralan ay huwag kayong lalapit. Unang batong ihugos at huwag rin kayong lalayo sa pura. May mag-aambang panganib sa iyo. Basta huwag na po kayong magtanong at sundin yung sinasabi ko. Ito ay para rin sa inyo. At inyong malaman ang mga halaga at mga kailangang bagay, ngunit marami sa inyo ang nakakatulog, kaya namamatay ang kanyang nagsisisi. Nasasabi na sa Biblia na meron kayong isang bahagi ng katawan na nagtutulak sa inyong sa pagkakasala. Pulutin ninyo yun at itapon sa atin. Mga kaibigan, magsipayo po tayong lahat at sabay-sabay natin ang amay sa atin. Ginoong Ibarra, maasahan niyo aking tulong. Ano mang kailangan niyo ay aking gagawin o kaya iutos ko sa aking mga tauhan. Maraming salamat sa Talbi. Ngunit niyo wala pa naman ako inutos. Hindi ba kayo maglalagay ng palitada, Don Ibarra? Hindi na. Ayaw kong matulad kang Juan Palomo. Ako pang naganda, ako pang kakain. Pino, maglagay na kayo ng palitada. Sige na nga. Tulungan niyo akong iyahon ang sawing palad na lalaki. Maria! Maria! Lumusay ka, Maria! Doon Crisostomo, ayos na ba kayo? Nasaktan ba kayo? Naku, ipakukulong ko talaga ang nangangasiwan nito at nulhuan yun. Ayos na nga ako, Ginoo. At hindi mo dapat ipapakulong ang nangangasiwa dito. Sapagkat hindi naman natin sigurado kung sino ang may sala.
Anong nangyari sa kanya? Matapos niya makita na hindi ikaw ang napahamak ay namatay ka. Ah, ganun ba? Magiging maayos lang ba siya? Oo naman, pahinga lamang ang kailangan niya. Sige, kayo na lamang ang maghatid sa kanya sa nila. Maraming salamat. At sige, ako na mag-uwi sa kanya. Mag-iingat ka, Binibini. Ganun din sa'yo, Ginoo. Mahal na mahal kita, Maria. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung sakaling may mangyaring masama sa'yo. Mga padre, Ginoo at Binibini, ipagpatawad yung ngunit kailangan ko nang umalis. Nagpadala ng telegrama ang Kapitan General at siya ay darating mamayang ika-4 ng hapon. Kailangan ko pang mag-ayos sa bahay para sa pagdating niya, sapagkat sa tahanan ko siya tutuloy. Paalam. Oh, ano nga pala ang inyong mga pinag-uusapan habang ako hindi pa narating? Binabanggit po ni Ginoong Crisostomo ang mga taong tumulong sa pagpatayo ng paralan at ang mga arkitektong gumawa ng plano. Baliwala sa akin ang mga arkitekto. Natatawa ko sa mga taong kumukuha pa ng serbisyo sa arkitekto. Ipinapakita lamang nila na sila ang mga mangmang. Ako lang nagplano ng simbahan natin. Pero kailangan ng isang eksperto upang makapagpatayo ng gusali gaya ng paralan. Eksperto? Nagbibiro ka ba? Ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Di ba? Napakadali. Tapos kailangan pa ng isang dalubhasa? Nagpapatawa ka nga talaga at naging. Tignan mo nga naman ang mga libro. Kapag natuto ng kaunti ay masyadong nagiging palagay at mayabang. Silang lahat ay hindi nararapat sa mundo ito. Kaya naman pinaparusahan ng mga magulang ng mga namatay sa pilitan. Pauwi mo sinabi mo ah. Bakit? Totoo naman ang mas sinasabi. Crisostomo, tama na! Hindi masama ang tao ang ama ko. Isang marangal ang aking ama. Mabuti siya. Ang nais lamang niya ay mapabuti ang kanyang bayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Nasaan nga pala si Don Crisostomo Ibarra? Maya-maya lang po siguro ay narito na siya. Baka nahuli lang siya ng dating. Ah, si Padre Damaso? Nasaan siya? Hindi siya makapunta. May sakit siya. Halika, pumasok ka muna. Ito na ba ang anak mo? Wala nga, si Maria Clara. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa. Mag-asikaso lang ako sa mga bisita. Tawagin niyo lamang ako kung mayroon kayong kailangan. At umupo ka muna habang kayo ang mag-uusap. Maraming salamat, Kapitan Carlos. Iha, maswerte ang mga magulang mo. Marami akong nakikinig na papuri sa iyo. Ngunit higit kong pasasalamatan ang mga ginawa niyo ay nararapat lamang kayong gantimpalaan. Pero, ano ang ibig niyo pong sabihin? Ilang minuto na lamang ay darating na si Don Crisostomo at karangalan para sa akin na kayo'y magkaharap ng muli bago ako lumisan sa bayang ito. Mawalang galang na po. Wala akong intensyon makisalo sa usapan niyo. Ngunit General, nakakalimutan niyo na po ba na si Ginoong Ibarra ay isa ng ekskomunikado? Ipapatawad po ninyo, ngunit kailangan ko lang po pumunta sa kasilid. May kailangan lang akong asikasuhin. Ngunit paparating nga si Ibarra, hindi mo ba siya hihintayin? Hindi na po kamahalan. Sige po, mauna na ako. Ginoong Crisostomo, nagagalak akong makita ka. Umaupo ka muna. Huwag na kayong mag-alinlangan sa pagbibigay ko ng katarungan.
Isa pong malaking karangalan ang pagtanggap na ganitong mula sa kamahalan. Oo nga pala. Nais kong sabihin sa hari ng Espanya na kayo ay parangalan dahil sa ninanais niyong pagpatayo ng paaralan. Maliit na bagay lamang po ang aking nagawa. Hindi ko na po kailangan ng parangal para doon. Pakabuti mo talagang bata. Hindi mo inasam ang karangalan bagkus ay ang pagtulong na walang kapalit. Hanga ako sa iyo, binata. Tungkol naman sa nangyari sa iyo ni Padre Damaso, huwag ka nang mabahala pa roon. Kakausapin ko ang arsobispo at pakikialaman ko ang pag-ekskomikado ninyo. Magbibigay tayo ng bahagyan para sa korporasyon ng mga praile. Yan ang sistema dito at kailangan nating mag-ingat. Lubos ako humanga sa pagpakita ninyo ng pagmamahal at pagmamalasakit sa inyong bayan. Iyon ang dahilan kung bakit ko kayo gustong ipagtanggol. Salamat po sa iyong paniniwala sa akin. Huwag mo nang isipin niyon, Ginoo. Sandali lamang maiba ako. Ibig niyo bang sumama sa akin, pabalik sa Espanya? Sapagkat naniniwala ako na hindi bagay ang bayan na ito sa inyong angking katalinuhan. Hindi ko po kailanman malilimutan ng iyong kabutihang loob. Mas maligay mamuhay sa sariling lupain kung saan namumuhay rin ang aking mga magulang. Kung yan ang kagustuhan mo, ay hindi na kita kahadlangan. Pinapunta nga pala ka dito upang magkausap kayo ng inyong kasintahan na si Maria. Sige na, puntahan mo na siya at papuntahin mo ang kanyang ama dito para walang sagabal sa iyong at Ginoo. Maari mo rin bang papuntahin mo na dito ang alkalde? Sige po, papuntahin ko sila dito. Maraming salamat po sa inyo. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Mauna na po ako. Nais niyo po daw akong makausap. Oo. Nais ko lamang sabihin na hindi dapat maulit ang nangyari sa pananghalian. Pangalagaan ninyong mabuti ang kapakanan at kaligtasan ng Ginoong Crisostomo Ibarra. Bigyan siya ng kaluwagan sa kanyang magagandang proyekto at layunin. Ipaalam mo rin ito sa Alperes. Yun lamang, maraming salamat. Masusunod po ang inyong kagustuhan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tama na! Tumigil ka na sa magkanta! Sus, marunong ka naman Sayaw! Ano sabi? Sayaw! Hindi mo lang ba ako babati na magandang hapon? Kwarto na lang tayo mag-usap. Salamat naman at dumating na kayo, Doña Victorina at Dr. Tiburcio. At Oo nga pala. Pinakikilala ko sa inyo ang pinsan kong Dol Alfonso Linares. Kamag-anak din siya ni Padre Damaso. Inararangal ko kayong makilala, Kapitan. Ngayon din, ako, Ginoo. Padre, alam niyo ba kung saan po makikita si Padre Damaso? Mas militik ka dahil nandito si Padre Damaso sa San Diego. At siguro at mamaya ay narito na yun. Salamat po. Malala po ba ang sakit niya? Mga gamot pa naman po siya. Basta namin lang niya ang resita nga. Gusto niya. Siguraduhin po ninyo. Inumin niya ito araw-araw. Ginoo Linares. Ha? Ano po yun? Gusto ko lang sana sabihin sa iyo na andyan na si Padre Damaso. Maria, Iha, anong nangyari sa'yo? Nag-alala ako na nalaman kung nagkasakit ka daw. Maayos naman daw ang kanyang
kalagayan. Kailangan lang niya uminom ng mga gamot na iniresita sa kanya. Siyempre, kailangan din niya ng magpahinga. Kaya huwag kang nang mag-alala. Kapitan Tiago, mauna na kaming umalis. May mga bagay pa kaming dapat asikasuhin. Sige, maraming salamat sa inyo. At hayaan niyo akong ihatid kayo hanggang sa labas. Paano mo naman nasabi na para sa iyo ang mga binatawan kong mga salita? Hahaha, alam ko naman kasi namang isang hamak na labandi ang kalanggati. Oh, sige. Pero kumusta naman kaya ang ulit mo buhok? Aba, tinahamon mo talaga ako. Tama na yan. Mabuti pa umuwi na tayo. Hindi, kailangan matuto ang babae ito kung saan siya lulugar. Ikaw, hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo ba alam na ako'y taga Maynila? Hindi nakakapasok sa loob ng aking tahanan ang alferes dahil hanggang pintuan lamang sila. Hanggang pintuan lamang sila. Pero pwede pumasok ang mga pilay na katulad ng asawa mo. Talaga? Tama na! Alam niyo bang napakalaking skandalo ang ginawa niyo? Usap, huwag niyo na kaming pakialaman. Ang mabuti pa, iuwi niyo na ang iyong asawa. Pasensya na doon, Tiburcio, sa nangyari. Rin sa nangyari. Sige, mauuna na kami. Linares, Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? gusto kong hamunin mo ng duelo ang alferes ngayong gilid. Pero bakit? Gawin mo, kundi ay ipagkakalat ko sa buong San Diego ang tunay mong pagkatao. Sige, gagawin ko. Mabuti na lamang na pumunta kayo dito. Pupuntahan ko sana kayo ngayon dahil sa mga kambing ninyo na sumisira sa aming bakod. Sa susunod na sirain ulit yung mga kambing ninyo at babarilin ko na sila. Ngunit, hindi yun ang pinunta ko dito. Narito ako upang ipaalam sa inyo na nanganganib ang buhay ng marami. Mamayang gabi ay may magaganap na pag-asa. Sino sa kanila? Sino? Pauulanan ko sila ng bala ang lahat. At makinig ng mabuti. May sapat na panahon kayo hanggang ikawalo na gabi. Malaman ko ang pag-aalsa sa pisalan ng isang babae na nagsabing sasalakayin nila ang korte. Ang kumbinto, kunin ang paluan ng mga gwardiya, sibil at papatayin ang lahat ng Kastila. Salamat Ginoo, mag-iingat kayo sapagkat mamayang ikawalo ng gabi ay uulan ng bituin at krus. Alis na po hanggang sa muli. Uy, yes! Ikaw pala yan. Ano may paglilingkod ko sa'yo? May iba ako. Alam mo bang nakatuklas ako ng kawayan na hindi nagliliyab? Ang galing, di ba? Hindi po kawayan ang dapat natin pag-usapan ngayon. Kailangan niyo pong itago ang lahat ng kasulatan at tumakas na rin kayo. Sunugin niyo po ang lahat ng kasulatan at makapagpahamak sa inyo. Kailangan po nating magmadali. Naguguluhan ako sa'yo. Ano ba ang nangyayari? Natuklasan ko po ang pagkakaroon ng pag-aaral sa mamaya at ang pangalan niyo ang isigaw ng mga maghimagsik na bayaran. Ang sabi ay, kayo raw ang magbayad sa kanila, kaya huwag na po kayong mag-alinlangan pa. Ngayon din ay kumilos na kayo bago mauli ang lahat. Ngunit, saan naman ako pupunta? Si Maria Clara naghihintay sa akin ngayong gabi. Kahit saan, basta malayo sa lugar na ito. Sige, tulungan mo na lamang akong ayusin ang aking mga papilis.
Ginoo, kilala niyo ba sa Ginoong Pedro Ibarra Menda? Opo, nuno ko siya sa tuhod. Pinaikli lamang namin ang apelido namin. Dahil masyado mahaba ito. Alam ba ninyong siya ang dahilan ng pagkasawi ng aking angkan? Matagal kong hinanap ang apelidong ito. At tingnan mo nga naman, ikaw ang ibinigay sa akin ng Diyos. Makapagiganti na rin ako. Dapat ka na mamatay! Huminahon ka, Elias! Maghahanap lamang ako ng bangka. At gamitin niyo yung pagtatas. Nay! Nay! Sandali! Nay! Hindi ikaw ang anak ko! Nasa kumbento ang aking mga anak. Sigurado akong pagod sila. Magluluto na lamang ako ng mga kain nila. Nay! Ako po to si Basilio. Basilio, anak! Nay! Nay! Huwag mo akong iwanan, Nay! Nay, gumising ka, Nay! Nay! Sinong babaeng iyan? Siya po si Sisa. Nanay ko. Makinig kang mabuti sa akin. May sugat ako at 2 araw na akong hindi kumakain at umiinom. Ilang oras na siguro lamang ay mamatay na rin ako. Ganito ang... Sunugin mo ang mga bangkay namin at iyong ina. Kung walang darating na sinuman, ay upayin mo ang mga gintong binaon ko. Ariin mo iyo ang mga giyon at gamitin mo sa pag-aaral. Mamatay akong hindi man lang makita ang butang ni Wayway sa mahal kong bayan. Kayong mga nasaksi nito, batiin niyo siya at huwag sanang kalimutan. Kaming mga namatay at nagtanggol sa anang bayan.